Walang sinuman ang makapaghanda sa pagguho ng mundo sa isang gabi lang. Hello, ako si Mara, 27 anyos. Isang simpleng ina mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Nangyari sa akin ang isang pangyayaring nagbago ng lahat, isang trahedya na nag-iwan sa akin na nag-iisa, na may 2 anak na kailangang alagaan sa kabila ng unos na sumalubong sa amin. 5 taon na ang nakalilipas nang mawala ang aking asawa, si Marco, sa isang aksidente sa konstruksyon sa Maynila. Buhay namin ay payapa sa Lipa, siya ay nagtatrabaho sa Maynila, habang ako naman ay nag-aalaga sa bahay at sa mga bata, sina Miguel at Lea. Ngunit ng isang gabi, bumagsak ang lahat. Nawala si Marco at ang aming tahanan, na dati ay puno ng tawanan at saya, ay naging malamig at tahimik. Parang nawala ang mundo sa akin. Nangyari ito noon, sa isang gabi na wala akong kamalay-malay na huling gabi naming magkakasama. Nang bumalik ako mula sa palengke, nakita kong walang buhay na nakahiga si Marco sa sala, isang trahedyang hindi ko inasahan. Nang bumangon ang araw, dala ko ang 2 anak ko, ang mga matang naghahanap ng lakas sa akin, samantalang ako ay puno ng kawalan at takot. Ang kompensasyon mula sa kumpanya ay sapat lang para sa 6 na buwan. Unti-unting lumayo ang mga kamag-anak, tila ba ang pagiging balo ay isang sakit na nakakahawa. Naiwan kaming 3, ako at ang aking mga anak, sa isang mundong biglang nag-iba. Ako ay nagtatrabaho sa gabi bilang isang tagapamahagi sa isang bodega, habang araw naman ay nagtitinda sa isang maliit na tindahan sa palengke. 3 hanggang 4 na oras lang ang tulog ko, halos lagi akong pagod at nanghihina. Minsan, pag uwi ko, diretso akong nahihiga sa sahig ng aming pasilyo, at si Miguel ang nagtatakip sa akin gamit ang jacket ni Marco, tahimik na nagmamasid. Napakahirap ng buhay pero kailangang magpatuloy. Paano ko ba mapapalakas ang 2 inosenteng buhay na ito kung ang sarili ko'y unti-unting bumabagsak? Ngunit kahit sa kabila ng lahat, may isang tao na dumating upang bigyan kami ng pag-asa, isang guro na nagngangalang Ginoong Bayani. Siya ang unang nakapansin sa pagbabago kay Miguel, na tila ba ay lumalaki ng mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa kabila ng pagod, siya pa rin ang nagsisikap, naglilinis ng sarili niyang mga damit, nag-aaral sa kusina habang ako ay walang magawa kundi humanga. Isang araw, napansin ni Ginoong Bayani na halos hindi kami kumakain ng maayos, kaya dinala niya kami sa isang maliit na kantin sa bayan. Nagdala siya ng mga pagkain sa amin mula noon, tumulong sa mga bayarin ng kuryente at mga bilihin. Hindi ako sanay humingi o tumanggap ng tulong, ngunit nang makita kong kinakain ng mga anak ko ng may gana, napilitan akong talikuran ang aking pride. Ngayon, unti-unti, habang lumalaki si Miguel, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mga kilos, mas malakas ang mga balikat, mas matatag ang tingin, at mas maayos ang lakad. Minsan, nahuhuli ko ang sarili ko na tinitingnan siya, hindi na lang bilang anak, kundi bilang isang lalaking unti-unting nagiging ganap. At sa bawat pagkakataong iyon, kinokondena ko ang sarili ko dahil sa mga damdaming iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang aming buhay sa Lipa, isang tahanan na puno ng mga alaala, sakit at pag-asa. Sa likod ng bawat ngiti at luha ay ang kwento ng isang ina na hindi susuko kahit kailanman. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang muling magising ako sa tunog ng tumutulo-tulong tubig mula sa banyo. Madilim ang aming maliit na bahay sa Lipa, at ang liwanag mula sa pasilyo ay nagkiskisan lamang sa sahig. Sa unang tingin, naisip ko lang na magmumura si Miguel dahil sayang ang tubig, pero nang lapitan ko ang banyo, napansin kong nakabuka ang pinto at may ilaw na sumisilip mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at sa pagitan ng pinto, nakita ko ang anino ni Miguel. Basang-basa ang buhok niya, at ang tubig ay patuloy na dumadaloy sa kanyang likod na tila mga patak ng ulan sa tag-araw. Hindi pa siya ganoon kataas noon, kaya ang katawan niyang iyon ay kakaiba sa akin. Parang hindi na siya ang munting batang anak na nakilala ko. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko, hindi ko maipaliwanag. Parang may nag-alon sa loob ko na matagal ko nang pinigil. Nang marinig niyang tinawag ko siya, sagot niya ay malambing, halatang pagod, gabi na po. Gusto ko sanang sabihin na patayin na ang tubig, pero hindi ko nagawa. Napaatras ako, niyakap ang dibdib ko at nagdasal na sana hindi lumala ang mga nadarama ko. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa kusina na suot ang simpleng kulay abo na t-shirt na medyo basa pa rin mula sa paliligo. Ang buhok niya ay basa at nakadikit sa noo, at ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay kitang-kita sa ilalim ng maitim na bala.
Hindi niya sinasadyang magpakita ng anumang kakaiba sa kilos, ngunit sa bawat galaw niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang iniisip. Magandang umaga, ma, bati niya ng kalmado, ngunit ang mga mata niya ay tila nagkukubli ng kwento. Hindi ka ba nahirapang matulog? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib. Napangiti siya ng bahagya, medyo, maparang marami lang sa isip. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa akin ng kusang loob, dinadala ang mga plato, nagsisilbi ng tubig, at nilalabhan ang mga damit niya mismo. Palagi kong napapansin kung gaano siya kaseryoso sa mga gawain niya, parang ayaw niyang mapansin ang sarili niyang pagod. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago ang lahat sa pagitan namin. Parang hindi na siya lang anak ko, at ako naman ay hindi na lang basta ina niya. May mga sandaling nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kanya nang mas matagal sa karaniwan, at pagkatapos ay agad kong itinatago ang mga damdaming iyon sa likod ng mga luha na pinipigilan. Sa loob ng aming bahay sa Lipa, unti-unting nagbago ang hangin. Ang mga gabi ay nagiging mahaba, puno ng mga tahimik na pag-uusap at mga sandali ng pagtatapat na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang takot na baka masira ang mundo namin na unti-unting bumabangon mula sa pagkawasak. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naunawaan kung paano nagsimula ang pagbabago sa pagitan namin ni Miguel. Hindi ito bigla ang nangyari, parang isang maliit na apoy na dahan-dahang lumalakas hanggang sa hindi na maipigil. Nagsimula ito sa mga simpleng sandali, mga tingin na nagtagal ng bahagya, mga salitang may dalang lalim na hindi namin sinasadyang sabihin. Isang araw, habang naglilinis ako sa sala, nakita ko siyang nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto, tahimik at tila nag-iisip. Suot niya ang simpleng puting t-shirt at maong na shorts, na nagpapakita ng mga kalamnan sa kanyang mga braso. Hindi ko na siya nakilala bilang munting batang dati kong alagaan. Napatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa karaniwan, at sa pagkakataong iyon, parang may kumulog sa loob ko, isang damdamin na hindi ko maintindihan. Ano ba ang iniisip mo, ma? Tanong ni Miguel nang mapansin ang aking titig. Napailing ako, wala anak. Iniisip ko lang kung paano ka lumaki ng ganito kabilis. Ngumiti siya ng bahagya, ako rin, maparang kailan lang ay maliit pa ako, ngayon ay kailangan ko ng tumulong sayo. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi na siya ang batang palaging umaasa sa akin. Siya na ang nagdadala ng tubig, naglalaban ng mga damit, at nagsisikap sa eskwela ng higit pa sa karaniwan. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging matatag, may mga sandaling nakikita ko ang pagod niya sa mga mata, isang pagod na hindi natinag ng kahit na anong pagsubok. Si Ginoong Bayani, ang guro ni Miguel, ay napansin din ang pagbabago. Isang araw, tinawagan niya ako at dinala ang ilang mga pagkain sa bahay. Hindi kayo nag-iisa, sabi niya nang ngumiti. Hindi ko mapigilang maiyak sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Parang may bagong pag-asa na sumilip sa madilim na mundo namin. Ngunit sa kabila ng tulong ni Ginoong Bayani, may mga gabi na hindi ako makatulog. Palagi kong iniisip ang mga pagbabago kay Miguel, kung ano ang nararamdaman niya, kung paano niya kinikilala ang sarili niya sa mundong puno ng sakit at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, ako ay nagtataka. Paano kung may mga bagay na hindi namin kayang harapin ng mag-isa? Isang gabi, habang nagbababad ako sa kusina, naramdaman kong may nakamasid sa akin. Nang lingunin ko, nakita ko si Miguel na nakatayo sa pintuan, nakasuot ng maong shorts at simpleng t-shirt, basa ang buhok mula sa paliligo. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng damdaming hindi niya mailarawan. Ma, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Pero may mga bagay akong nararamdaman na mahirap ipaliwanag. Nilingon ko siya, at sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na kami babalik sa dati. Ang aming relasyon ay unti-unting nagbabago, hindi na lamang kami ina at anak, kundi mga tao na may mga lihim at damdamin na kailangang harapin. Ang gabi ay naging mahaba at puno ng mga tahimik na paglalakbay sa puso. At doon ko naisip na sa kabila ng lahat ng unos, kami ay magpapatuloy, kahit ano paman ang darating. Hindi ko na matandaan kung ilang gabi na akong hindi mahimbing ang tulog. Ang bawat sandali ay puno ng alinggaw-ngaw ng mga tinig sa loob ng bahay namin sa Lipa. Mga tinig na dati ay simpleng mga usapan, ngayon ay nababalot ng mga damdamin na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aming kwarto, naalala ko ang mga sandaling lumipas mula nang mawala si Marco, ang asawa ko.
Si Miguel at si Leia ay tahimik na natutulog, ngunit ang isip ko ay naglalakad sa mga alaala ng aming buhay. Naalala ko kung paano siya naging matatag na anak, ang mga gabi na halos hindi na ako makagalaw sa pagod, at ang mga araw na halos mawalan na ako ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, naalala ko ang gabing iyon, ang gabi na nagbago ang lahat. Habang ako'y nakahiga sa kama, biglang narinig ko ang mga hakbang ni Miguel na dahan-dahang pumapasok sa kwarto. Nakita ko siyang nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong shorts na may bahagyang basa ang buhok mula sa paliligo. Lumapit siya sa gilid ng kama at naupo, tahimik na nakatingin sa akin. "Mama, hindi ko na kaya ang itago pa ito," mahina niyang sabi. Tumingin ako sa kanya, mga mata naming dalawa ay nagtapat ng damdamin na matagal nang tinatago. Siya ay hindi na lamang anak ko, at ako naman ay hindi na lang basta ina. May mga damdamin kaming pareho na hindi namin maintindihan, ngunit nararamdaman. Humawak siya sa kamay ko at ramdam ko ang init ng kanyang palad. Hindi ko alam kung paano ito tatawagin, pero alam kong hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Hindi ako nagsalita. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang mukha, at sa mga sandaling iyon, parang lahat ng takot at pagkalito ay napalitan ng isang kakaibang init. Alam kong hindi ito tama sa mata ng ibang tao, ngunit sa puso ko, ito ang katotohanan na matagal ko nang tinatanggap sa sarili ko. "Miguel, anak, ano man ang mangyari, mahal kita," bulong ko, habang hindi ko maalis ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa mga salita lamang. Sa pagitan namin ay may isang tahimik na pag-unawa, isang lihim na nagbunsod ng bagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng takot, pagdududa, ngunit higit sa lahat, ng pag-ibig na hindi namin kayang itanggi. Kinabukasan, nagising ako ng mag-isa sa kama. Ang init ng katawan ni Miguel ay nawala na, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili, isang apoy na sumiklab sa loob ko, na hindi ko na kayang apusin. Habang naglalakad ako sa kusina, naamoy ko ang amoy ng kape, at nakita ko siyang nagluluto ng almusal, suot ang puting t-shirt na medyo nakatiklop sa gilid at maong shorts. Umiti siya nang makita akong papasok. "Magandang umaga, ma," bati niya, at sa mga titig niya, alam kong may mga bagay siyang gustong sabihin, ngunit hindi pa niya kaya. Umupo ako sa tabi niya, at habang tahimik kaming kumakain, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong hindi namin matakasan, ngunit hindi rin namin kayang harapin ng buong tapang. Ang aming buhay ay patuloy na umiikot sa mundong puno ng mga lihim at mga damdaming hindi namin malaya. At sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa, isang pag-asa na kahit gaano pa man kahirap ang hinaharap, kami ay magtatagumpay. Ngunit alam kong may isang bagay na susubok sa amin sa mga susunod na araw, isang bagay na magpapabago sa lahat ng aming pagkakaintindihan. Hindi ko pa alam kung ano iyon, ngunit ramdam ko na papalapit na ang unos. Ang araw na iyon ay isang simula ng mga pagbabago na hindi ko inaasahan. Sa aming maliit na bahay sa Lipa, ang hangin ay tila nagdala ng kakaibang tensyon, isang damdaming mahirap ipaliwanag, ngunit ramdam ng ramdam sa bawat sulok ng aming tahanan. Miguel ay umaga nang dumating sa kusina, suot ang paborito niyang kulay abong t-shirt na medyo basa pa rin mula sa paliligo, at maong shorts na nagpapakita ng kanyang matipuno at unti-unting lumalaking katawan. Ang mga ugat sa kanyang mga braso ay kitang-kita, tanda ng kanyang paglaki at pagsisikap sa araw-araw. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may dalang init na hindi ko maintindihan. "Magandang umaga, ma," bati niya nang walang halong pag-aalinlangan, habang nilalagay sa mesa ang tasa ng mainit na kape. "Magandang umaga, anak," sagot ko, sinusubukang itago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Habang kumakain kami ng tahimik, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Parang may mga salitang nais niyang sabihin, ngunit hindi niya maipahayag. Sa wakas, lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. "Ma, hindi ko na kaya ang itago pa ang nararamdaman ko," sabi niya ng mahina. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may lakas na nagmumula sa puso. Tumingin ako sa kanya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon, higit pa sa ina at anak. Hindi namin ito pinili, ngunit ang damdaming iyon ay naroon, matindi at totoo. "Anak, alam kong mahirap ito para sa atin," bulong ko habang pinipisil ang kanyang kamay, "pero mahal kita, at hindi ko hahayaang masaktan ka." Umiti siya ng bahagya, at sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit ano pa man ang mangyari, kami ay magtatagumpay sa kabila ng lahat.
Mula noon, unti-unting nagbago ang aming relasyon. Hindi na lang siya ang anak ko na kailangang alagaan, at ako naman ay hindi na lang basta ina. Naging magkaibigan kami sa gitna ng unos, nagkakaintindihan sa mga lihim na hindi pa namin kayang ipahayag sa iba. Ngunit habang lumalalim ang aming koneksyon, naramdaman ko ang takot na baka masira ang mundong aming binuo. Alam kong may mga hangganan na hindi dapat tawirin, ngunit sa puso ko, hindi ko matanggihan ang nararamdaman ko kay Miguel. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nagpasya siyang lumapit at hawakan ang aking mukha ng dahan-dahan. Ang init ng kanyang mga palad ay pumawi sa lahat ng pagod at sakit na naramdaman ko sa mga nakaraang taon. Mahina niyang bulong, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, pero gusto kong malaman mo na mahal kita, higit pa sa isang anak. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang puso ko ay kumakalog at ang isip ko ay puno ng mga tanong. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na hindi na kami babalik sa dati. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa, takot at pag-ibig na hindi namin inaasahan. At sa kabila ng lahat, alam kong kailangang harapin namin ang mga hamon na darating, magkasama, anuman ang mangyari. Hindi ko lubos maisip na darating ang araw na ganito ang magiging relasyon namin ni Miguel, hindi na lang bilang ina at anak, kundi bilang dalawang taong may tinatagong damdamin na mahirap ipaliwanag. Matapos ang gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang tensyon sa bawat kilos namin sa bahay. Ang mga simpleng pagtingin ay nagiging matagal, at ang mga haplos, kahit na muna sa mga kamay, ay nagdudulot ng kakaibang init sa akin. Sa loob ng 5 taon mula nang mawala si Marco, nagtitiis ako sa pagod at hirap para sa mga anak ko. Ngunit ngayon, nahihirapan akong pigilin ang sarili sa mga damdamin na unti-unting sumisiklab sa puso ko. Si Miguel, na ngayon ay 15 taong gulang na, ay hindi na bata. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, at ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at pag-aalala na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa bahay na suot lamang ang maong shorts at simpleng t-shirt, napansin ko ang bawat galaw niya, ang malakas niyang mga braso, ang maamong tingin, at ang halakhak na dati kong kinikilig na pakinggan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nagbibigay ng kakaibang kirot at saya sa akin. Habang ako ay naglilinis sa kusina, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Napansin niya ito at ngumiti ng bahagya, ngunit hindi niya nilihim ang mga matang puno ng damdamin. Napalapit siya sa akin, dahan-dahang hinawakan ang aking mga kamay, at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang pag-aalaga, ngunit may halong pag-aalinlangan. Mama, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, bulong niya, at ako rin ay nahihirapan. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita bibigyan. Hindi ko maipaliwanag ang mga emosyon sa puso ko. Ang takot, pag-ibig, pagkabalisa, at pag-asa ay nagsanib sa isang komplikadong damdamin na hindi ko alam kung paano haharapin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na kami pwedeng bumalik sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na nais kong itakwil ang mga damdaming ito. Ang takot na masira ang aming pamilya, ang pangamba sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, at ang katanungan kung tama ba ang nararamdaman namin ay laging bumabalik. Nag-iisa ako sa kwarto, niyayakap ang unan habang umiiyak ng tahimik. Naiisip ko kung paano kami magtatagumpay sa gitna ng unos na ito. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng lahat, hindi kami nag-iisa, may mga tao sa aming paligid, tulad ni Ginoong Bayani, na handang tumulong at umalalay. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa alam, isang lihim na unti-unting lumalapit upang baguhin ang aming buhay nang higit pa sa inaasahan namin. Isang lihim na susubok sa aming katatagan at pagmamahalan. Hindi ko inaasahan na ang buhay namin ni Miguel ay magdadala sa ganitong direksyon, isang landas na puno ng lihim at mga damdaming mahirap ipaliwanag. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay nangyari ng isang gabi na tila nagbukas ng pinto sa isang hindi inaasahang mundo. Habang tahimik ang buong bahay sa lipa, nagising ako sa tunog ng mahinang pag-iyak na nagmumula sa kwarto ni Miguel. Agad akong tumakbo papunta sa kanyang silid at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata niya ay basa ng luha. Suot niya ang kanyang paboritong puting t-shirt at maong shorts na nagpapakita ng bawat linya ng kanyang katawan na unti-unting nagiging lalaki. Ma, hindi ko na kaya ang bigat ng lahat, sabi niya nang may kahinaan sa boses. Hindi ko alam kung sino ako o kung ano ang gusto ko sa buhay.
Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong siya ay hindi na lamang batang anak na kailangan kong alagaan, kundi isang tao na may sariling laban na kailangang harapin. Anak, nandito ako para sa'yo, bulong ko, habang niyayakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Ngunit hindi lamang iyon ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang mga kakaibang kilos ni Miguel, mga sandaling siya ay tila nagdadalawang isip, at ang mga titig niya ay nagiging mas malalim at puno ng lihim. Isang araw, habang siya ay nag-aayos ng mga gamit sa sala, nakita ko siyang maihawak na liham na tila matagal nang tinatago. Lumapit ako sa kanya at tinanong, Miguel, ano yan? Napailing siya at dahan-dahang iniabot ang liham sa akin. Ito ay mula kay Ginoong Bayani. Siya ang guro ko sa paaralan, at siya rin ang tumulong sa amin nang mag-isa tayo ni Leia. Binasa ko ang liham, at doon ko nalaman ang isang bagay na nagdulot ng matinding gulat sa akin. Si Ginoong Bayani pala ay may alitan sa amin, isang lihim na matagal nang itinatago, at siya pala ang may susi sa isang malaking pagbabago sa buhay namin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang taong tinutulungan kami ay may tinatagong motibo, at ang buhay namin ay unti-unting nagiging isang malaking gulo. Ang mga pangyayaring akala ko ay simpleng tulong lamang ay may mas malalim na dahilan. At sa gitna ng lahat ng ito, naalala ko ang mga gabing magkaharap kami ni Miguel, ang init ng kanyang mga kamay, ang mga titig na puno ng damdamin, at ang takot na baka masira ang mundong unti-unting binubuo namin. Nagtataka ako kung paano kami makakaahon sa gulo na ito. At higit sa lahat, kung paano namin haharapin ang lihim na ito na maaaring magwasak sa amin ng tuluyan. Ang buhay namin ay naging isang laro ng mga lihim at pag-ibig, at alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. May mga susunod pang kabanata na puno ng mga pagsubok at mga tanong na kailangang sagutin. Hindi ko inakala na ang lihim na dala ni Ginoong Bayani ay magdudulot ng ganitong pagsubok sa aming buhay. Matapos basahin ang liham, ramdam ko ang bigat ng mundo na bumagsak sa aking mga balikat. Ang taong akala namin ay tagapagtanggol at kaagapay namin ay may sariling mga pakay na matagal nang itinatago. Lumapit si Miguel sa akin nang may kaba sa mga mata. Ma, hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero parang may mga bagay na hindi ko maintindihan tungkol sa kanila. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa at pangamba, tila ba siya rin ay nalilito sa mga pangyayari. Nang gabing iyon, nagtagpo ang aming mga mata sa madilim na sala. Si Miguel ay nakasuot ng puting t-shirt na bahagyang nakatiklop sa gilid, nagpapakita ng mga kalamnan sa kanyang mga braso, habang ako naman ay nakasuot ng simpleng damit na nagpapakita ng aking mga balikat. Ang lamig ng gabi ay hindi mapawi ang init na dulot ng aming mga damdamin. Anak, kailangan nating maging matatag, bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Ngunit sa kabila ng aming pagtitiis, naramdaman ko ang paglalapit ng unos. Ang mga gabing tahimik ay napalitan ng mga sandaling puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Si Miguel ay naging mas tahimik at ako naman ay natatakot na baka mawala siya sa akin. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, napatingin ako sa kanyang likod, ang kanyang mahabang buhok na basa pa rin mula sa paliligo, ang mga balikat na naging mas malapad, at ang mga kamay na dati kong hinahawakan ng may pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi na siya ang batang anak na dati kong kilala. Lumapit siya sa akin, dahan-dahang hinawakan ang aking mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ma, hindi ko na kaya ang bigat ng lahat ng ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit, habang ang mga luha namin ay nagsanib sa dilim ng gabi. Alam kong ang aming mga damdamin ay sumasabog sa gitna ng unos, ngunit hindi namin kayang itanggi ang katotohanan iyon. Ang aming buhay ay patuloy na umiikot sa gitna ng mga lihim, pag-ibig at takot. At habang papalapit ang unos, alam kong kailangan naming magdesisyon, kung susuko o lalaban sa hamon ng tadhana. Ngunit alinman ang aming piliin, ang aming kwento ay hindi matatapos dito. Marami pang mga lihim ang kailangang tuklasin at mga tanong na kailangang sagutin. Ang bawat araw sa maliit naming bahay sa Lipa ay naging isang malakas na bagyong hindi ko akalaing mararanasan ko sa aking buhay. Ang mga damdamin namin ni Miguel ay naglalaban-laban sa loob ng aming mga puso, isang sigalot ng pag-ibig, takot, at pagkalito na parang apoy na unti-unting lumalakas.
Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, si Miguel ay nakasuot ng maong shorts at puting t-shirt na bahagyang basa pa rin mula sa paliligo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit mailalim na hindi ko maipaliwanag. Hawak niya ang kamay ko ng mahigpit, parang nangangailangan ng lakas sa gitna ng unos na bumabalot sa amin. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, ma, bulong niya, hindi na ito basta damdamin ng anak sa ina. Mahal kita sa paraang hindi ko inaasahan. Nang marinig ko iyon, para bang tinamaan ako ng kidlat. Ang puso ko ay kumabog ng malakas, at ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Alam kong ito ang simula ng isang malaking pagbabago, isang pagbabago na hindi namin kayang pigilan. Sa mga sumusunod na sandali, ang mga simpleng haplos ay naging matagal na pagdampi, at ang mga titig ay puno ng pagnanasa at pangungulila. Ang aming tahanan ay puno ng mga lihim na hindi na namin kayang itago, at ang bawat gabi ay nagiging isang laban sa pagitan ng tama at mali. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang kakaibang init, isang apoy na nagbibigay lakas sa amin upang harapin ang mundong puno ng mga pagsubok. Ang bawat galaw ni Miguel ay nagpapahiwatig ng kanyang paglaki hindi lamang bilang isang lalaki, kundi bilang isang tao na handang harapin ang anumang hamon. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking buong pagkatao nang unti-unting magtagpo ang aming mga labi, isang halik na puno ng pagnanasa at pangako. Hindi namin ito hiniling, ngunit dumating ito ng kusa, dala ang mga damdaming matagal na naming itinago. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng takot, pag-aalinlangan, at sakit ay tila nawala, at ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang walang hanggang sumpaan ng pag-ibig. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa gitna ng mga unos, mga lihim, at mga pangarap na kailangang harapin. At sa kabila ng lahat, kami ay magpapatuloy, magkasama, anuman ang mangyari. Ang aming pag-ibig ay isang apoy na hindi kailanman mamamatay, kahit na sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay tila isang panibagong simula, ngunit ang hangin ay puno ng kakaibang tensyon na hindi ko mapawi. Nagising ako ng mag-isa sa aming kwarto. Ang init ng katawan ni Miguel ay nawala na, ngunit ang alaala ng mga sandaling nagdaan ay nanatili sa akin, isang apoy na hindi ko na kayang apugin. Habang naglalakad ako sa kusina, naamoy ko ang amoy ng kape at nakita ko siyang naghahanda ng almusal. Suot niya ang simpleng puting t-shirt na medyo nakatiklop sa gilid at maong shorts, na nagpapakita ng kanyang malalakas na braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na damdamin, hindi na lamang anak, kundi isang tao na may sariling mga laban. Magandang umaga, ma, bati niya ng tahimik, ngunit ang mga salita niya ay may dalang bigat. Magandang umaga, anak, sagot ko, pilit na itinatago ang emosyon sa aking tinig. Tahimik kaming kumain, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong hindi namin kayang talikuran. Ang bawat titig ay puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot, at ang bawat galaw ay may dalang lihim na nagbabalisa. Pagkatapos ng almusal, lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ma, hindi ko alam kung paano tayo haharap sa mga susunod na araw. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, hindi bilang anak, kundi bilang isang tao. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang puso ko ay kumakalog at ang isip ko ay puno ng mga tanong at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi na kami babalik sa dati. Ang aming kwento ay isang lihim na paglalakbay sa pagitan ng pagmamahal at pag-aalinlangan. Sa bawat sandali, kami ay naglalakad sa gilid ng isang bangin, hindi alam kung kailan kami babagsak o makakahanap ng lakas upang magpatuloy. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming pagmamahal ay totoo, kahit gaano man ito kahirap at kakaiba sa mata ng mundo. At kahit na ang landas na ito ay puno ng mga bagyo at unos, kami ay magpapatuloy, magkasama, naghahanap ng liwanag sa dilim. Ang araw na ito ay simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga tanong, mga lihim, at mga pangarap na kailangang harapin. At sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay hindi matatapos dito. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pagkakaisa, at tapang na maglalakbay sa bawat pagsubok na darating. Sino ang magsasabi kung ano ang hatid ng bukas? Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming puso ay magpapatuloy sa pagtibok, naghahanap ng pag-asa sa gitna ng dilim, handang harapin ang anumang hamon magkasama.